Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Pangulong Marcos tutuldukan ang gulo sa Senado. Grupong Kawatano, panic mode na. Kaya galawan, manggulo na lang. DDS, galit na galit kay Senator Joel pero nakangiti pa din. At Marcoleta, tuloy ang hearing sa labas ng Senado. Grabe mga kaibigan, natataranta ang grupong Kawatano matapos magpatawag ng special session ang Pangulo. Ibig sabihin, aayusin na ang gulo sa Senado kung sino ang tunay na liderato para makausad, makapagtrabaho at matapos na ang mga nakatenggang batas. Kaso, itong grupong Kawatano, panggulo talaga, abay balak pa din ituloy yung pekeng Blue Ribbon hearing sa labas ng Senado. Kaya naman, may matinding buwelta ang isang matapang na senador at ang ating Congresswoman, Luistro. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Diba bumaliktad na itong si Senator Joel? Nakinig po kasi siya dito sa kanyang ama. Sabi po ni Congressman Eddie Villanueva, and I quote, ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo at mga kasamahan mo. Magdesisyon ka. Hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yun ang dapat manaig. Ang galing, di ba mga kaibigan? At totoo nga, nanaig nga yung katotohanan. Mas pinili ni Senator Joel ang kapakanan ng taong bayan at kaayusan sa Senado. At ayon nga po mismo kay Ombudsman Rimulya, tuloy pa din ang kaso laban dito kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva sa kabila ng paglipat nila sa bagong mayorya. Ang gusto lang umano mga kaibigan ni Senator Chis at ni Senator Joel ay kaayusan sa Senado at makapagtrabaho na ng tuloy-tuloy. Ayaw nila ng kaguluhan, lalo na sa liderato ni Kawatano. Pero mga kaibigan itong si Kawatano at si Piluka, abay tuloy pa din. Oo, yung panggugulo. Ayaw paawat. Oo, tuloy daw ang kanilang Blue Ribbon hearing. Yung peking komite, oo. At ito mga kaibigan ang matindi, hindi sa Senado gagawin, kundi sa labas ng Senado. Sa EDSA mga kaibigan, sa EDSA Garden Event Place. Mga kaibigan, ano to, lokohan? Oo, dun pa lang isa itong senyales na talunan itong grupong to. Oo, hindi kasi matanggap ni Cayetano na hindi na siya yung Senate President. Tapos ito namang si Piluka, feeling chairman. Oo, feeling chairman pa din ng Blue Ribbon Committee. Hearing sa labas ng Senado. Tapos sila lang din yung naglolokohan mga kaibigan kasama ng 18 Maleta Boys. Buti na lang talaga, at umalis na si Escudero at Villanueva, kundi kasama pa din sila sa kabalbalan ng grupong Kawatano. Kaya nga yung kagrupo ni Alan Peter Cayetano mga kaibigan, nagbabalak na din. Oo, nagbabalak na din umalis. Kaso natatakot daw sila. Baka daw sila i-cancel. Oo, ng mga DDS. Ay nako talaga, mga duwag. Oo, kaya naman mga kaibigan, pakinggan po natin tong interview ni Senator Erwin Tulfo. Saglit lang po ito at mamaya yung sagot naman ni Kong Luistro. Pakinggan po natin to. So yung commitment ba ni Senator Joel pag-attend lang sa sesyon o meron na rin siyang pasabi na he will join the new majority? Kung ano yung sinabi niya sa mga pahayagan, ayoko naman pangunahan niya na parang Jerry. Kung ano yung sinabi sa pahayagan, na sinabi niya na mag-attend siya, ay kami natutuwa dahil ika nga magkakaroon na ng talagang 13 katao. Pero yung magboboto siya ng Senate President, wala pang linaw. So, nakantabay lamang kami. Pero ongoing naman, mga dialogue ng mga kaibigan niya na nasa grupo namin. Normal naman yun parang Jerry na mga barkada niya dito sa majority, kinakausap siya at kinakumbinse, pero wala pang malinaw na balita. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa, isang lalaki, isang babae, kung mahihikayat. Pero ongoing naman yung usapan bilang magkakaibigan. Nag-dinner, kumakain sa labas para mag-usap o dadalaw doon sa bahay ng isa para makapag-usap. Pero wala pa talagang malinaw na resulta doon sa
sa mga kausap. Pag-uusap. Oo. So posibleng hindi lang 13, pwedeng maging 14 at pwedeng maging 15. Posible. Depende. Merong nakikipag-usap tulad ni Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae. Pero yung iba, talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Merong isa. May isa na ang gusto nila magtrabaho. Pero dahil nga itong grupo na ito, ang problema niya, baka siya ay talagang mabubugbog ng mga basher, ng mga vlogger, mga troll. Hindi niya alam. Pero yung kanyang pamilya, kanyang mga anak, gusto siyang magpumasok na at magtrabaho na as a member of the minority. Eto mga kaibigan sino kaya tong sinasabi ni Senator Erwin? Siguro yung babae at lalaki mga kaibigan, baka yung magkapatid na Villar, no? Tapos itong isa na natatakot parang si Bongo mga kaibigan, no? Sa tingin ko lang mga kaibigan si Bongo ito, yung gustong magtrabaho, gustong lumipat sa majority, pero takot na takot baka i-cancel o i-bash ng mga DDS. Kaya kung ganyan yung stand ng isang senador mga kaibigan at yung iba pang mga senador, baka makancel, baka i-bash ng ibang grupo, mga duwag. Oo, di ba? Walang paninindigan. Hindi interes ng taong bayan yung kanilang iniisip. Oo, sabi nga ng isang senador hindi ka senador ng DDS. Senador ka ng Pilipinas, kaya dapat lang ang pagpili ay para sa katotohanan, para sa taong bayan, at hindi sa isang kaalyado o isang grupo, lalo na sa isang amo. Di po ba? Duwag Ay nako. Silang pakialam, pero yung problema nga, napipigilan itong tao, yung backlash na kanyang tatanggapin pati ng kanyang pamilya. Yun ang problema ng ilan sa kanila. Ito ang iniisip, paano how they go about this. Hindi masyado sila masasaktan, lalo ng kanilang pamilya for attending sa Senate, pumasok ulit sa Senate. Kung sino man to mga kaibigan, yung sinasabi ni Senator Erwin, mag-resign na lang siya. O kaya naman sa susunod, wag na siyang tumakbong senador, di ba? Kung ganito lang naman yung rason nila, di ba? Natatakot ma-cancel, mabash. Wag ka nang pumasok sa pagiging politiko, di ba? Kung balat sibuyas ka. Oo, senador ka ng Pilipinas tapos ganyan ka. Ay nako. Gamat may mga nagsasabi na kung sino yung pang-13 o pang-14 o pang-15, parang para silang kinukonsider ng iba na savior. Meron namang iba na kinukonsider yung pang-13 na Judas. Kaya talagang ang hirap ng sitwasyon. Kaya yun pala inaalala nila, yung magiging bashing na paring matanggap nila. Yun ang naririnig ko doon sa mga kaibigan nila na mga kasamahan namin sa majority. Yun ang problema nila, yung bashing na abutin talagang, yung backlash, yung hagupit, bukod sa tatawagin sila Judas, sabihin mga pamilya ng demonyo, kung ano-anong tira nga abutin nila. So, yun ang iniisip-isip nila ngayon. Paano sila makakaiwas na gano'n? Pero gusto nila talaga magtrabaho. Gusto nila to reach out. Reach out, hindi ibig sabihin parang Jerry na sasama na sila sa amin. Gusto na magpumasok. Kaya kaso mo, yung grupo nila ayaw pa pumasok. Diba? So, sa halip na pumasok, gusto magkaroon ng mga press conference, mga news briefing rather than pumasok sa Senate. Totoo naman, di ba mga kaibigan, mas gusto pa nilang magkaroon ng peking Blue Ribbon hearing sa labas ng Senado. Talaga naman, oo. Dahil nga ayaw paawat mga kaibigan nitong grupong Kawatano at marami na pong nakatenggang batas na dapat sana ginawa na o kaya naman tapos na. Abay heto mga kaibigan, tutuldukan na po ni Pangulong Marcos itong kaguluhan na ito, itong kabalbalan ng grupong Kawatano. Eto, nagpatawag na po ng special session ang Pangulo para tapusin o kung anong dapat tapusin at ayusin na ang dapat ayusin. Ayan mga kaibigan, June 17 for priority social measures. O di ba mga kaibigan, kahit hindi po dumalo ang grupong Kawatano, kunwari itong si Cayetano at si Marcoleta, kahit hindi yan dumalo mga kaibigan, tuloy na tuloy yung sesyon na yan. Dahil po, kompleto na din yung Magic 13. Salamat kay Senator Chis Escudero at kay Senator Joel Villanueva. Abay magkakaroon na po tayo ng lehitimong Senate President para maayos-ayos na din yung Senado at makapagtrabaho na. Oh, 'di ba? Kitang-kita kasi kung sino yung gusto ng kaayusan. Tapos yung isang grupo naman, panay bigkas mga kaibigan ng salita ng Biblia.
pero sila yung promotor ng gulo. Tulad na lamang nito mga kaibigan, malabo daw na makonvict si Sara. Kahit makulong na daw lahat-lahat ng kaalyado niya, panalo pa din siya. Kasi nga daw, need o kailangan ng 16 votes para siya ay makonvict. Talaga ba? Heto mga kaibigan, yung sagot ni Kong Luistro sa mga matinding katanungan. Pakinggan po natin to. Kung sabi ni Senator Lacson, only the prosecution and the defense can make a motion to reduce the threshold of 16 votes to convict an impeachable officer, in this case Vice President Sara Duterte. Does the House prosecution team intend to make such motion para bawasan yung threshold ng 16 votes to convict? We have not actually discussed about that, us being a team, no? But I have expressed my position already that concerning the threshold for the purpose of conviction, it is important to realize that the Constitution and the laws are evolving. Why do I say that? Because the Constitution should be responding to the demands of time, just like any other law, no? And very enlightening itong nangyaring change of leadership sa Senado because it invited our attention to look into the doctrine behind Avellino versus Cuenco na in several occasions ay na-practice na rin ng Senate at nagkaroon na rin ng mga succeeding Supreme Court decisions along the same line, no? So, ang sa akin naman, let us anchor also our position on the mandate of the Constitution. Bakit tayo may mga senador? Primarily, the purpose is to represent the interest of the Filipino people. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes? So, personal opinion ko lang, I believe that the doctrine in Avellino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction. That is my personal opinion. So dapat po bang bawasan? With the current situation, yes. The same way that it was reduced in the election of Senate President pro tempore and the rest of the chairwomen of the different committees of the Senate. Para sa House prosecution team, ilan ang base number ng senador na tinitignan niyo po ngayon? This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. Doon po sa base number na 22, Kong Jinky, do you consider Senator Jinggoy as suspended already? Dahil siya po ay arrested na at nasa Sandigan Bayan? Well, under the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate. So kung suspended ka, how can you attend? Are you still a senator on that particular occasion if you're suspended from your official duty? I think the answer is clear, no? And to add to what Kong Sia said, no? Meron tayong mandato sa Konstitusyon. And that is to file forthwith, no? And if we hold the contrary view, it means that the constitutional mandate will be hostage by the different situations of some senators. Ilayo at wag ilapit, no? Kung yung nagsisirculate sa social media, mangyari. Sabihin natin 8 or 9 will be having their cases in court, no? Masususpend as provided in the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. The required threshold is 16. So that will mean that it will paralyze the accountability mechanism. Correct. And we know, of course, that the Constitution is paramount. It must not be conditioned to the situation of our senators. This impeachment trial must proceed. The decision must be rendered, no? And the threshold must be fixed depending on the current situation of our Senate. Kaugnay niyan, ma'am, sabi ni Senator Lacson, sakaling umabot ng 9 na senators yung makulong, 15 silang matira, hindi na raw matutuloy yung trial kasi paano nga man magko-convict kung kailangan ng 16 votes. Ang suggestion po niya, magfa-file ang impeachment court sa Sandigan Bayan ng leave of court
para payagan yung mga nakakulong na senador na dumalo sa trial. Do you agree, ma'am, dun sa kanyang suggestion? Well, my perspective is from the point of view that it is the Senate which has jurisdiction. We cannot speak for the Sandigan, we cannot speak for the Ombudsman, no? Of course, from the perspective of Senate yan, yung naghuhold ng impeachment trial, at hindi naman nila pwede basta panghimasukan what will be the decision of the Sandigan Bayan. I think it will be more appropriate to follow the doctrine of Avellino. After all, ibabalik ko dun sa mandato ng saligang batas. Dapat ang mga senador mag-represent ng interes ng sambayan ng Pilipino during that impeachment trial. And if you are detained, if you are in hiding, the question is, are you representing the interest of the Filipino? Well, in fact, you cannot attend because of your personal dilemma, no? So, we cannot subordinate the constitutional mandate to the situation in the Senate. Constitution is paramount. Therefore, it must be interpreted in a way to give light to the implementation of the constitutional mandate. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.